Isang napakalaking balita ang yumanig sa bansa matapos kumpirmahin ng mga autoridad na nahuli na ang mga salarin sa naganap na ambush laban kay Congressman Rodante Marcoleta. Ayon sa paunang ulat ng pulisya, natunton ang mga suspek sa isang operasyon na isinagawa sa labas ng Metro Manila. Sa isinagawang interogasyon, ilang nakagulat na impormasyon ang ibinunyag ng mga nahuli, kabilang na umano ang mga pangalan ng ilang matataas na opisyal ng gobyerno. Sa testimonya ng isa sa mga suspek, lumabas umano na sina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at dating Senate President Vicente Tito Sotto ang di umano'y nasa likod ng naturang pag-atake. Bagamat hindi pa kumpirmado ang mga pahayag na ito, agad itong kumalat sa social media at nagdulot ng matinding pagkabigla sa publiko. Samantala, iginiit ng mga opisyal ng pulisya na patuloy pa ang investigasyon at hindi pa maaaring maglabas ng opisyal na konklusyon hanggat walang matibay na ebidensya. Samantala, kapwa itinanggi ng kampo ni Marcos at Sotto ang anumang kaugnayan sa insidente at tinawag nila itong malisyosong akusasyon. Ayon sa kanila, malinaw na may mga taong gustong sirain ang kanilang reputasyon at gamitin ang issue para sa pansariling interes. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, hinihiling ng publiko ang agarang paglilinaw at hustisya para kay Marcoleta na kasalukuyang nagpapagaling pa mula sa nasabing insidente. Mga kababayan. At 12:05, nag-match din. Yung 11:45 na dumating yung paramedics, nag-match din sa Beverly Hills Police Report. And also, nung 12:05 na dineklarang wala na siya, nagtugma din. At tinawag nga yung coroner's report. So lahat mga kababayan, yung time of death, nagtugma lahat mga palangga. So ang tanong natin dito, okay? Ang tanong natin dito, bakit sa kabila ng, saan ito? Alright. Wait a minute. Okay. Aha. So, ang tanong ng bayan dito, bakit hindi sila nakulong? Okay? Bakit hindi nakulong sila Lisa Tanas? Bakit hindi although syempre sa coroner's report, hindi makakasama si Lisa Tanas. Pero sa police report nakasama siya based doon sa inilabas nga ni, palangga. Okay? Doon nga sa inilabas ni Dean Chase na unang report. Ngayon, ang question natin, mga kababayan, bakit walang nakulong? Bakit hindi natin alam? Kasi hindi naman sila talaga nagsalita, di ba? Kasi umamin si Dina Arroyo na talagang sila ay suminghot at sumipsip ng double C. Pero meron nga siyang kasinungalingan na sinasabi niya dumalaw sila sa kamag-anak nila dito. Hindi totoo dahil documented yan. Pumunta sila dito, entourage sila ni Lisa Tanas. Pera ng bayan ang kanilang ginamit. Dahil sila ay what? Sila ay mga tao ni Bangag o deputy secretary nga o undersecretary nga, ito si Dina Arroyo. So ngayon nagsinungaling siya doon. Ngayon, mga kababayan, dahil nga controlled substance, itong pulboronic na ito, mga kababayan, whether sa Pilipinas o ito sa Amerika, magtataka tayo, di ba? Bakit hindi nakulong? Nag-umamin na siya Nagumamit siya. At nakita doon sa coroner's report na meron mga white powdery doon, di ba, binasa natin kanina. So, based sa ating research, hindi pala siya automatic na ikukulong o pwede na right there and then na ikukulong siya dahil siya ay nahulihan doon or umamin siya. Ngayon, ang sinasabi dito, mga pabalangga, sa mga na-research natin, although na umamin siya at umamin siya, mga palangga, hindi siya basta-basta ikulong kasi nga kailangan pang mayroong witness corroboration. Meaning, kung ilan sila doon, di ba? At dapat mag-positive siya sa pulburon test. Ngayon, ang question natin, pinulburon test ba si Dina Arroyo?
Yung mga kasama ba niya mag-witness ba? Kasi hindi siya makukulong, ay hindi siya maaresto kung walang nagkaso. And another thing, kung sila nga ay pumunta bilang taong gobyerno, pwedeng meron siyang diplomatic immunity or temporary immunity, which yun yung inulat sa akin. Ibinlag ko yun, na tinawagan ako ng mismong kasama nila, kaya hindi nakulong si Liza Tanas. At ang mga kasama, di umano na involved doon, na mga nabanggit doon sa Beverly Hills Police, mga palangga, ay mayroon silang immunity. Kaya hindi sila nakulong. Kaya nga dapat talaga, ito ay imbestigahan ng PDEA at ng Department of Justice kung mayroon tayong matino na gobyerno. Kasi ang ginamit nila, ang kapangyarihan ng gobyerno, ginamit nila ang pera ng bayan at nagkandamatay sila dito sa pagtitake ng pulburon, mga palangga. Now, okay? Ano ngayon ang gagawin natin? Alright. Ano ang gagawin natin, mga kababayan? Dapat sila ay talagang mapanagot. Mapanagot sila. Kasi even though, alam niya ng mga abogado na umamin, di ba? Umamin si Dina Arroyo na siya palangga ay gumamit at hindi naman siya napulburon test during the time. Okay? At hindi siya kumbaga walang witness. Walang nagsabi na yun na nga talagang tumira yan, 'di ba? Inirereklamo ko siya, 'di ba? Hindi magkakaroon ng warrant of arrest. Okay? Kasi sabi dito sa Fourth Amendment ng Fourth Amendment ng US Constitution, mga palangga, okay? Ang sabi dito, mga kababayan, okay, hindi porket sinabi niya na, yes, gumamit ako ng pulburon, ay huhulihin na siya. Dapat mayroong follow-up investigation, talagang kailangan ay masusing investigasyon, may magrereklamo talaga. Although illegal yung ganyang ginawa, may pananagutan siya, pero ang tanong, may nagtestigo ba? Di ba? Bakit hindi siya nakulong? Kasi definitely meron silang diplomatic immunity. Yun yung, doon mga palangga, yun yung challenge sa atin ngayon. Pero meron tayong pwedeng gawin. Okay? Ano ba mga pwede nating gawin? Alright? Tignan natin kung anong pwede nating gawin. Alright, tignan natin to. Asan yung mga mga ahensya ng gobyerno. Alright, sabi dito, hindi yan. Saan yung mga ahensya ng gobyerno dito na pwede nating, okay, another thing pala. So dahil doon sa coroner's report kanina, na sinasabi ni Dina Arroyo, yung binasa ko kanina, na sila ay pumunta sa Amerika para bisitahin ang kanyang, lulubat tayo. Okay, bisitahin ang kanyang pamilya. Unang-una nagsinungaling siya doon. Pwede pala natin i-report yon sa coroner's office na, hey, yung report ninyo, yung report ng next of kin na yan, yung asawa, ay kasinungalingan. So, pwedeng i-correct sa kanila. But, kailangan nating sumulat. Kaya natin silang sulatan, mga kababayan, para mabago ito. Okay? Now, saan na yung mga ahensya ng gobyerno? Okay. Ito. Tignan natin. Wait a minute. Kaping mainit. Research natin. Okay, here we go. Okay. Grabe, ano? Okay. Grabe ang kanilang ginagawa talaga sa bayan natin. Okay. So, anong gagawin natin? Ito na. Ano daw ang gagawin natin para, ma-erase natin ito sa tamang, kung sa Amerika, pwede pala akong sumulat. Not only ako, tayo, but kailangan natin i-gather ang mga evidence. Ito, katulad dito, yung coroner's report na ito.
Pwede rin ako mag-report sa Beverly Hills, 'di ba? At ikwento ko yung kung ano man, may mga additional mga evidence tayo, ano yung mga pwedeng nakalap natin na hindi na pwede nating i-forward bilang isang citizen ng Amerika. Mga palangga, meron din ng karapatan ang mga katulad ko, katulad ninyo dito, na pwedeng i-raise ito. But syempre, kailangan nating masinsinang documentation ito. At dahil nga, pwedeng magkaroon talaga ng kaso dito si Lisa Tanas. Well, ito muna si Dina Arroyo dahil siya talaga ay umamin. Dahil yun na nga, umamin siya talaga na sila ay sumingot. Mga palangga, pwede tayong mag-submit. Pwede ako mag-submit ng mga supporting evidence, testimonial o kung ano pa dito sa DEA. Okay? Para sabihin kung ano talaga yung nangyari, kung may mali sa report na sinasabi niya, bumisita lang daw sila sa kamag-anak nila. So, hindi totoo. Kasi kitang-kita natin publicly na Manila International Film Fest sila, may mga artista. Andun si Bangag, pumunta pa nga yung 2 council ni Mel Robles. Diba? Nakasama ni Lisa Tanas. Ngayon, pwede rin natin sa mga walang, hindi masyadong busy dyan, na nandito sa Los Angeles o nasa Amerika, pwede natin to erase sa Department of Justice. Okay? Pero kailangan lang natin, mga kababayan, i-gather itong mga dapat nating ipakita sa kanila. Totoo ba? Kung pwede nga tayong makakuha kung sino ang nagbayad ng hotel, Philippine government ba, manifesto, kung may nanonood dito na binayad na record na kayo ay nasa manifesto at sukang-suka na kayo sa gobyernong bangag na ito, baka pwede nyo i-forward sa akin sa Maharlika Network at protonmail.com. Okay? Pwede nyo email sa akin kasi kailangan ko to. Okay yan. Email nyo yan kasi kailangan ko yun manifesto, yung sino nagbayad sa hotel, yung makapagpapatunay na inabuso nila ang pera ng bayan ng Pilipinas at inabuso din nila ang kanilang diplomatic, privilege. Pwede din natin erase to sa Department of State or sa State Department. Marami tayong pwedeng gawin. Pero kailangan ko ng tulong dahil wala naman akong secretary. Mapapanagot talaga natin sila or, kung ano man, ma-erase natin sa mataas na otoridad dito sa Amerika, kaya pala sila hindi nakulong. Kasi nga, may immunity sila. So, hindi natin alam kung anong way ang ginawa nila. Although, pwede rin na may ginawa ang Beverly Hills, pero dahil nga, may immunity, extended immunity, kaya hindi sila nakulong. Pero mga kababayan, malinaw pa sa sikat ng araw na ang nagpapatakbo ng gobyerno ninyo, si Lisa Tanas, si Bangag, ay nag-addict sila. Ito, mga kababayan, umamin sila. Coroner's report ng Los Angeles na kahit kayo, I don't know kung pag sa Pilipinas, pag nasa Pilipinas ba kayo, pwede kayong more. Oo, pwede. I think pwede kayo. Kayo dyan, okay? Pwede kayong mag-request nito. You have to pay $49 para mabigyan kayo nito. Ngayon, ipo-forward ko to sa lahat ng opisina. Baka i-forward ko to sa mga, i-forward ko sa mga yawa. Yung mga pwedeng makatulong sa atin na mag-open ng investigation yan. Ayan, ito yung binayaran ni Palangga. Ayan, yan ang kapalit niyan. $49 siya, In-request ko to. Anong date to? May 4 ko pa na-request to. May 4. Ayan. May 4. So, mga kababayan, ayan, ang record na umamin sila, 2:00 ng madaling araw, 3:00, 4:00, sumundot na naman uli, kaya nangamatay. Okay? Sabi ni D.W. Lingay, they should be exposed because the dead is a cokehead and Philippine government official. Well, yung asawa, and ang asawa niya, at mayroon din itong business dealing sila sa gobyerno. Okay? Ngayon, mga kababayan, forward ko kay Kiko Barzaga, kasi matapang yung batang yan, ha? Kiko, I hope, i-email ko to kay Kiko Barzaga. So kung meron kayong, ang kailangan ko lang kasi,
na additional documents, maipakita ko yung yung manifesto nung mga kasama ni Satanas nung pumunta dito. 'Di ba? Pumunta sila dito sa Amerika nang sila ay nag-Manila Film Fest. Although may mga pictures na ako ng mga nakuha, additional documents 'yon. At yung mga yung binayaran nila sa hotel. Sabi ko nga sa inyo mga kapalaga, Beverly Hilton Hotel. 'Di ba for sure hindi yan sila dun sa simpleng kwarto, dun sila sa penthouse, sa magandang kwarto, which is nakalagay dito 5 may room number. Anyway, mahina yan ng 1,000, $1,000. Sabihin mo na lang 50,000. Wala pa yung pamasahin nila, wala pa yung pagkain nila, wala pa yung pulburo nila. Hindi natin alam kung saan nila kinuha. Binitbit ba nila yung pulburo nila from the Philippines o dito sila bumili? Sa 50,000 pesos na lang a night. Wala pa yung alak, wala pa yung pang-addict nila. 5 days, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 days sila dito. Yun lang mag-asawang yun. Si Dina Arroyo. Okay? Sinabi naman sa akin ni Grace Ibuna yan. Na-addictus talaga yan. Nagkita kami sa sa tawag dito, sa Dahig. O, di ba, Grace? Kasi niya yan in-law niya yan si Dina Arroyo. Yung jowa dati ni Grace Ibuna, si Iggy Arroyo, anak niya to. So, nung nasa Dahig kami, kinuwento sa akin ni Grace Ibuna na addictus talaga to. So, ngayon, tama si Grace, magaling. Dahil nakalagay sa coroner's report Eto pwede kayong gumawa nito. So, ngayon, ang punto de vista natin dito, hanggang ngayon, mga kababayan, ang umamin po na nagpulburon ay under ng Office of the President. Under kay Marcos Jr., mga kababayan. So, gumagamit sila ng pera ng bayan, okay? Deputy Social Secretary for the President ay isang adik. Tapos wala pa rin kayong gagawin. Di ba? Ulit-ulitin ko, mapadilawan ka man, mapabangagan ka man, kung gusto nyo akong i-debunk na si Maharlika, sasabihin na naman, AI? Umorder kayo. Tuturuan ko kayo paano umorder nito. Gumastos kayo ng $49, pumunta lang kayo sa website ng County of Los Angeles Medical Examiner. Kayong mga pulpol na mga politiko, kayong mga sundalong mga supot na ayaw nyo pang manindigan, mga jutang jinin na kayo, adik ang nagpapatakbo sa inyo. Adik, at hindi lang yon, wala naman sana tayong pakialam kung mag-adik sila, kung sila ay wala sila sa gobyerno. Ito, ang hawak kong ebidensya na katunayan na hindi lang si Dina Arroyo ang umamin, pero si Bangag, kahit hindi siya umamin, authenticated na addict siya. Pera nyo to Pera ng bayan to. Yes, ipo-forward ko to kay Senator Marcoleta. Huwag kayong mag-alala. Ipo-forward ko to. You have to do something. Ipo-forward ko to sa office ni Inday Sara, sa lahat ng opisina after natin mag-vlog. Umamin. Ni isa, ni Ho, wala silang salita, mga kababayan. Ayaw nilang pag-usapan. Gusto nilang pagtakpan. Kung si Paulo Tantoco ay private citizen lang, wala tayong pakialam. Kung namatay siya, ano man ang ginawa niya, wala tayong pakialam sa kanya. Kaso lang, ang asawa niya ay kumikita sila ng pera, gumagastos sila ng pera ng bayan, pera nyo. Kawawa kayo. Kung kayo ang sundalo, pulis, hindi kayo makapasok kapag kayo nagpulburon. Eto, nasa loob ng Malacanang. Umamin, 2:00 ng madaling araw. Di ba? Oh. Ang sabi niya dito? Okay. Okay. Basahin ko ulit to. Okay? Mga palangga, sa cellphone natin, dun sa kapapasok lang. Okay, March 8, gumamit si Paulo Tantoco ng polboron. 2:00 ng madaling araw, okay, 2:00 ng madaling araw, suminghot. Gumanon. Then, gumamit uli ng another C.
yung favorite ng anak na Remulla, humit-hit para daw makatulog. Alas 3, alas 4 na madaling araw. Bandang alas 11 ng umaga, lumabas, okay, ng kwarto, si Dina Arroyo ang Tantoco para mag-ayos-ayos. Naiwan daw sa, actually yung kwento, hindi consistent eh. Sabi niya, lumabas na siya sa kwarto, bandang 11 o'clock daw ng umaga, lumabas siya sa room niya para mag-ayos-ayos. Mag-ayos-ayos, din naiwan si Paulo sa banyo. Hindi niya sinabi kung saan siya nag-ayos. Sa banyo ba? Sa CR ba siya? Di ba? Sabi niya, ayan no. Bandang 11 ng umaga, lumabas siya ng kwarto para mag-ayos-ayos. At naiwan daw si Paulo sa CR. Then pagbalik niya, nakita niya si Paulo, Tantoco, na lumabas din daw ng banyo at namumutla at nagpawis na at biglang jumogsak. Okay? Sinubukan niyang gisingin, pero bumagsak na talaga. Kaya tumawag siya ng hotel staff. Pero actually, hindi dapat hotel staff ang tatawagin mo eh. Well, 911. Doon mo pa makikita na kasi matatalino to mga to eh. Di ba, tinuturo sa mga kabataan, kahit yata ngayon sa Pilipinas, kapag may emergency, hindi hotel staff ang tatawagan mo. 911. Lalo na nasa Amerika ka. Dahil ang hotel staff, mga kababayan, hindi naman sila skilled. Hindi naman sila paramedics. Ang protocol 911. Pero tignan nyo, analyze niyo. Kaya tama talaga yung information na nakarating sa akin na dinilay nila. Kasi hanggat maaari, siguro gusto pa nilang, ayaw nila ng iskandalo. Kaya hotel staff muna, baka may mga first aid sila. Pero makikita mo dito sa coroner's report. Diba? Dito sa synopsis na hindi siya tumawag ng 911. Ang tinawagan niya, hotel staff. Ayan, recorded yan mga kababayan. You will get a copy of this. Kiko Barzaga, VP Sara, Kong Marcoleta, Robin Padilla. I will send it to you. Okay? Later. At marami pang iba. Maybe, may awa kayo sa bayan. Imbestigahan nyo, si Dina Arroyo Tantoco, imbestigahan nyo to. Doon nyo patatawag nyo lahat ng kasama ni Lisa kasi gusto namin malaman, sino ang gumastos sa Beverly Hilton? Pera ba ng Pilipino? Sino ang gumastos ng airfare nila? Kasi dito sa event nila, mga kababayan, wait a minute. Okay? Asan na yun? Doon sa event na ito, mga palangga, kasama din si Atayde dito, si Arjo Atayde. Okay? Maraming mga politikong kasama dito nung sila ay pumunta nung March. Alright? So, kailangan natin ng malaman ng taong bayan, bakit ninyo ginagago, bakit kayo hanggang ngayon walang statement ang gobyerno ni Bangag patungkol kay Dina Arroyo Tantoco na, na again, Deputy Social Secretary ni, Deputy Social Secretary ni Bangag na sinasabi niya nga dito na siya talaga ay nag-addict nung gabing yon. Diba? So, walang ni isang nagsalita. Ang daming mga pumuntang mga artista, sila Jinggoy Estrada, sila Chis Escudero yata, nandito yata nung panahon na yon, di ba? Nandito sila ng mga time na yon. Ngayon, ang question nga natin, sino ang nagbayad? Okay, pakita lang natin to. Ito yun, yung event na yun, no, mga kababayan. Ito yung event na ito, percent. Okay? Percent live o share screen tayo. Okay, wait. Share screen. Okay, wait a minute. Kaping mainit. Okay, Manila Film Fest. Ito yan. Papakita natin. Ito po yan. Yan yung nangyari. Tagalin mo natin itong Maharlika Network. Sa may mga alam dito, mag-message lang kayo. Ayan. So, tignan natin to. So, yan yung event na yan. Yan yung mga tao na umattend. Tignan natin kung sino yung mga tao dito na pwede nating makilala. May mga artista. Papakita lang natin yung mga politiko. Okay? I don't know sino itong mga to. Hindi naman natin ito kalala. Okay? Mga artista. May nakilala ba kayo dyan? Hinahanap ko si Lisa Tanas. Ito ba bago? Okay. Okay. Actually, nandito si Alexa. Alexa Miro.
Yung Alexamiro, yung ex ni Sandro Marcos. Nakita ko siya kanina nung tinitingnan ko to eh. Nanap ko lang si Lisa Tanas para makita ninyo. Okay, ito. Oh, ayan siya. Yan yung event niya, oh. Oh, ito yon. Ano sinasabi? Okay? Although si Tanto, kung merong video, oh, nakita niyo yan? Oh, sino mga yan? Sinong gumasos niyan? Sigurado tayo, pera ng bayan ang ginastos niyan. At ito yung event na pinuntahan ni Tanto ko, ng mag-asawa, na ginastos nila ang pera ng bayan, na ayaw nilang imbestigahan, mga palangga. Okay, yung iba dito, wag na natin pansinin ito mga to. Nananap ko ibang mga politiko, pero nandito si Frasco noon, kung sino-sino. Ayan, marami mga picture dyan, 500. So, gusto ko lang ipakita sa inyo yan, na ang pinagsasabi natin dito is legit. Okay, imbestigahan natin. Di ba? Ex ni Sandra, binubugbog niya, sabi ni Ampin, isa pa yan. Dapat magsalita din yan si Alexamiro. Well, let's talk about Alexamiro, wag ngayon. Pero ang punto natin, andyan din si Frasco. Ngayon, mga kababayan,